Alright, nandito na naman ulit tayo sa isang reaction video at opinion. May panonoorin na naman tayo galing sa ating Balitang Pinoy TV. Mga kapatid, kinabahan na. Heto na, just now, breaking news. Shock ang lahat. Impeach kay BP. Ika-cancel na. Paano na lang? Baka umiyak po yung mga buaya kapag kinancel to, mga kaibigan. Kaya kung ready na kayo, kung trip nyo na may kasama ang reaction video, panoorin na natin ito ng sabay-sabay. Balitang Pinoy TV, nasa description yan. Mga kapatid, subscribe yan dahil nag-atid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Kung gusto nyo naman ng Fiber ni Juan, mga kapatid, mabilis na internet. Tawagan nyo na, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. I-play na po natin ito. Anong meron dito? Meron pong mga kumakalat na mga balita. Meron pong mga kumakalat na usap-usapan na sobrang malaki na ang chance na si Tatay Digong ay makabalik sa Pilipinas. Nako! Ipapakita ko sa inyo kung bakit nangangamba na po itong administrasyon ngayon. Unang-una, no? Ayaw raw ha. Ito, bakit ko ba nasabing nag-iba ang ihip ng hangin ngayon? Ay, Bongbong Marcos. Itong si Bongbong Marcos, ayaw na raw niya i-push ang impeachment kay VP Sara. Urong sulong ka. Ayan, kasi hindi mo na nag-iisip. Nung una pa lang sana nung sinabi mo na ayaw mo ng impeachment at nanawagan po yung mga iglesia ni Cristo, dapat doon pa lang, alam mo na kung anong gagawin mo. Kasi matibay ka, dapat ikaw ang presidente, ikaw dapat ang masusunod kapag kaganyan. Hindi mo dapat hinahayaan na ma-impeach ang partner mo. Kasama mo yan sa hirap at ginawa ng eleksyon, pero anong ginawa mo? Patunay lang ito na sinabi nga ni Madam Amy na hindi na po ang government ng PBBM ngayon ang nagpapatakbo. Na kay Romualdez na raw at doon kay Lisa. Yun na raw, mga kapatid. Ako naniniwala ako doon. Kasi ito si Bongbong Marcos wala pong nagagawa eh. Ibig ko sabihin, hindi siya makaporma. Tapos ngayon magsasalita siya ng ganyan. Noon pa sana sinabi mo na yan. Ewan ko sa'yo, Mr. President natin. Kaya ka nasasabihan ni Tatay Digong na weak leader ka eh. Dapat ikaw ang masunod. Hindi yung mga nasa paligid mo. Okay lang na sumunod tayo sa asawa, pero pag sa trabaho na, para sa Pilipinas na, dapat ikaw ang masunod. Ano kasing ginagawa mo? Tapos ngayon sasabihin mo, ayaw mong impeachment, magtrabaho. Ay! Awanan, apo! Abay, kasjay kan! Manong! Agawid kan! Wala lang ho, ako'y naiinis lamang sa ginagawa nito dahil wala, puro na lang Duterte, banata ng Duterte, tapos siya wala lang. Sasawsaw din. Walang utang na loob, ano? O, tuloy tayo. Marcos, bakit ba? Bakit ayaw mo? I-push mo pa. I-push mo pa. Mamaya, i-explain natin yan. Bakit Ngayon, kung sinasabi mong ayaw mo sa impeachment, magagalit na sa'yo ang lahat ng kampo. Kampo ng Dilaw, yung mga kampo mo na gustong pabagsakin ang mga Duterte. Tapos yung mga maka-Duterte, alos lahat yan, baka sa'yo na. Ewan ko ba rito sa ating presidente? Ako hindi ako nangatake sa ating presidente. Meron lang po ako parang sama ng loob sa sarili ko na pagkatapos kang ikampanya nung kay Kibuloy nga di ba? SMNI News lang ang tanging nagtatanggol sa'yo. Dahil partner mo si BP Sara, SMNI News. Tapos ngayon, okay lang sa'yo na nagurgur yung SMNI News. Yung mga dating umaatake sa'yo, yung mga bias media, ngayon nagsisisip-sip na rin sa administrasyon. Ako, mga kapatid base lang din sa mga opinion ko ang sinasabi ko dito. Naniniwala ako kay Madam Amy. Kasi yun ang resulta, nakikita naman natin, di ba? Tuloy tayo. Yan na po ang ihip ng hangin ngayon ng administrasyon. Mamaya Narito ang Balitang Pinoy TV. Maraming salamat po sa mga balita ng PCO, Presidential Communication, with Auntie Claire Castro. Nako, ito mukha na yatang nagbabago po ang ihip ng hangin. Nako. Kasi po, takot na sila sa resulta. Nakakahalata na po, no?
nakakahalata na po ang administrasyong Marcos na ang taong bayan po ay pumapanig po sa mga Duterte. Okay? Huwag na tayong magbulahan dyan. Huwag na tayong magpasikot-sikot pa. Huwag na tayong maging tanga. Okay? Correct. It's very obvious po na ang taong bayan ay pumili na kung sino. Kahit nga natalo itong mga Duterte, pero kitang-kita mo kung sino yung mga nakapasok sa Senado. Okay? Yung mga nakapasok sa Senado, mga malalakas din. Saya nga si Attorney Vic malakas din yun Pakiramdam ko lang sa aking opinion, nadaya. Yun lang sa akin. Malakas din yan, usap-usapan din yan Di ba? I-explain ko yan mamaya, okay? Dahil malaki po ang chance, no? Malaki po ang chance na hindi talaga mai-impeach si VP Sara kung meron pong botohan diyan sa Senado. Kahit ipantay na natin, kahit wala nang kampihan, kahit walang maka-BBM, kahit walang maka-Duterte, tignan nyo lamang yung laman na hinain kung talaga nga bang nangurakot si VP Sara. Yung COA nga ba't ayaw nilang ibalita yung COA? Malinis nga daw yung tinapay. Walang amag. Nagastos ng maayos. Ang problema, hindi ibinabalita ng mga bias media. Ang ibinabalita nila at iniwan nilang mga balita, si VP Sara ginasta ang confidential fund. Sabihin na natin ginastos, pero nasa tama pala, hindi lang nila ibinabalita. Diba? Binalita ba sa inyo? Sa mga maka-PBBM dyan, binalita lang sa inyong ginasta. Pero hindi nila sinabi kung tama ba o hindi. Puro patanong. Pero yun naman pala, naipasa na yung report. Doon din sa COA, okay naman pala. Anong dinadahing ng iba? Wala kasi silang alam. Tuloy tayo. Meron pong mga kumakalat na mga balita. Meron pong mga kumakalat. Ay, teka, kalma. Kalma lang muna tayo. Naiinis kasi ako sa mga umaapi sa Duterte, no? Kung sino pa yung nagmamalasakit, kung sino pa yung tama at nagtatrabaho ng maayos, yung pa yung binubulabog nila. Diba? Kalat na usap-usapan Kalma. Sobrang malaki na ang chance na si Tatay Digong ay makabalik sa Pilipinas. Oo. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga fake news. Mismo asawa na nagsabi, di ba, doon sa bahay, no? Sabi makakabalik na daw, makakauwi na. Kaya sabi niya, daghang salamat. Napanood natin yung kay KPL. Na kumakalat na nakauwi na si Tatay Digong, Yung mga nagpapakalat ng mga fake news na ganyan, alam ko yan kung sino yan, no? Sabi na nga oo, totoo yun. May nakikita din ako na kumakalat na si Tatay Digong daw nakauwi na. No? Malay mo naman yung mga nagpapakalat nun, mga taga-kabila din. O sumasabay lang din sa hype ng mga tao. Ngayon, pag ibinalita mo yun, pag na-fake news ka, yari ka. No? Kaya wag agad tayong maniniwala sa mga bali-balita lang. Mas maganda pong maniwala tayo sa mga legit na vlogger, no? Kasi iba baka nakikihype lang Tapos pagka sinabing fake news yan, isisisi sa mga Duterte. Ganyan sila. Ano yan? Sa mga kalaban yan ng mga Duterte. Para bulabugin nila yung diskarte ng nangyayari ngayon. Okay? Tama. Mamaya ipapaliwanag ko yan. Okay? Pero, heto. Ipapakita ko sa inyo kung bakit nangangamba na po itong administrasyon ngayon. Unang-una, no, ang mga natatalo na mga government officials sa Duterte Magic, ipapakita ko sa inyo. Sino Duterte itong mga Magic. natatalo? Dahil kinalaban nila ang mga Duterte, ngayon ay natalo sila sa eleksyon. Okay, mamaya ipapakita ko yan. Ito, ayaw raw Ito, bakit ko ba nasabing nag-iba ang ihip ng hangin ngayon? Ito na. Bongbong Marcos. Itong si Bongbong Marcos, ayaw na raw niya i-push ang impeachment kay VP Sara. Marcos, bakit ba? Bakit ayaw mo? I-push mo pa. Mamaya i-explain natin yan. Noon mo pa sana ginawa yan. Nakikita niya na kasi yung resulta kung anong nangyayari. No, nagiging negative. Pumalya yung mga mga ibang kandidato niya talagang laglag, no? Kung kailan nakita niya na, tsaka siya ngayon magsasabi ng ganyan, no? Alam mo, ang pinaka-the best dyan, mahal na yung presidente. Hindi pala mahal, presidente lang. Kung nakikita mo yung mga paligid mo, wala nang ginawang mabuti sa'yo, alisan mo na. At ito din yung nasusukat kong pangyayari kung bakit naiipit ka dyan. Kung totoo ito lang, kung totoong ikaw ay gumagamit, yan yung magiging alas nila sa'yo para sumunod ka. Ngayon, kung hindi ka susunod sa kanila, pwedeng sabihin nga nila sa taong bayan na ikaw ang gumagamit. Yun yung isang kung. Pero kung, pangalawang kung,
hindi ka gumagamit at naiipit ka lang dahil under the saya ka, ay, kung ako sa'yo, wag hong ganyan. Pilipinas ho ang nakataya kapag sumusunod ka sa iba. Mas maganda may sarili kang desisyon. Pwede yan, mga payo ng iba. Sige, pakinggan mo yung mga payo, mga advisor mo, pero nasa sayo pa rin ang desisyon. Pag alam mong mali, wag na. No, hayaan mo sila, iwan ka nila, walang problema. Iwan ka ng mga nasa paligid mo, pero ang Duterte hindi ka iiwan hanggat ikaw ay mabuti. Mabuti sa ating bayan, kakampihan ka ng mga Duterte. Ganun lang naman yun eh. Kaya siguro nasaan ka dun sa dalawang kung? Wala? Ewan natin. Sino yung nasa unang kung? Pa-comment naman dyan. Ano sa tingin nyo? Kaya ba wala siyang magawa? Kasi nga baka isumbong siya at may mga ebidensya yung mga nasa paligid niya. O kung kung ayaw mo sumunod sa akin, isusumbong kita at ito may mga ebidensya kami na totoong merong you want. Mga ganon, no? Yung mga ganon. O kaya siguro sunod ka na lang. Meron ding iba na mali mo under the saya ka lang talaga, no? O hindi naman kaya talagang weak ka talaga, ganon. Kailangan, Mr. President, dapat maging matibay ka sa mga desisyon. Yun lamang po, no? Walang pag-atake dun. Isa lang ako sa mga mamamayang Pilipino, katulad dyan sa mga nagko-comment sa ibaba ko, na gusto nila mapabuti ang Pilipinas. Nung una pa lang, si BP Sara, ginugurgur na nila. Hindi nga humingi sa'yo ng tulong. Diba? Kinakaya niyang mag-isa eh. Pero sana man lang nandoon ka pa rin hanggang sa dulo. Nandoon ka, niyakap ka ni BP Sara. Ibig ko sabihin niyakap, tinulungan ka para manalo ka. Hindi pwedeng sabihin nila na kaya ka lang naman nanalo sa sarili mo. Hindi, sa tulong yun ni BP Sara. Kung talagang nanalo ka sa sarili mo, bakit maraming sablay at talo dyan sa kampo mo ngayon? Na ikaw, ang sipag-sipag mo pag mangampanya. Pero laglag. Daming nalaglag. Diba? Hindi ka malakas kapag wala ang Duterte. Ganyan ang nangyayari sa'yo ngayon. Yun lang, base lang yan sa opinion ko. Bumalik ka sa Duterte, sir. Sir President, Presidente ng Pilipinas, bumalik ka sa Duterte, humingi ka ng tawad, sabihin mo lahat ng mga nalalaman mo, tingin ko mamahalin ka lalo ng taong bayan. Yan lang ang nakikita ko. Nakita, yan na po ang init ng hangin ngayon ng administrasyon. Mamaya. Kung mapatawad ka pa ni BP Sara. Okay, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, yes, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. The administration, kasi tinatanong sila na Bongbong Marcos, ngayon na natapos na itong eleksyon at meron na pong resulta sa halalan, especially itong senatorial race, willing pa ba kayo, confident pa ba kayong i-pursue o ipagpatuloy ang impeachment trial ni Vice President? Given the incoming position of the Senate after the 2025 midterm polls. Para sa akin, yari silang lahat. Itong Duterte kapag ka nakabalik at nalampasan nila itong mga pinaggagawa ninyo, tingin ko may balik. Hindi basta-basta na lang si BP Sara, okay, wala na, tapos na, kalimutan nyo na lang yan, patawarin na lang yan ng Diyos. Oo, pero iba dapat, papatawarin ka ng Diyos, pero dapat panagutan mo yung mga nagawa mong kasalanan. Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in the Senate, says Palas. Di ba? Nag-iba, no? At so, ibig sabihin, parang ika-cancel na yan. Pwede mo naman ipa-cancel, pwede ka namang masunod. Para wag nang pag-usapan, para wala nang kung ano-anong oras pa dyan. Wag na lang yan talaga i-impeach. Magtrabaho na lang sila na mabuti at mahal naming Pangulo, ay Pangulo lang pala, hindi pala mahal. Ang pwede mong gawin, magtrabaho ka na lang din ng maayos. Hayaan mo yun nasa paligid sa'yo, wag mo papansinin. ayaw na raw nila ang issue patungkol po sa impeachment. Alam mo, Bongbong Marcos, dyan kasi nagagalit ang taong bayan sa inyo. Yan. Alam nyo ba kung bakit? Dati, sinabi mo, Bongbong Marcos, na wala akong magagawa dyan. If kung gugustuhin ng mga senado at mga congressman na i-impeach si BP Sara, wala na akong magagawa dyan. Diba? Ganun yung tono mo. Ang weak, no? Presidente ka, tas wala kang magagawa. Kakadismay ang presidente. Sa henerasyon ngayon, no?
Ngayon lang ako nakakita ng ganitong presidente. Ngayon, nag-iba yung tono mo. I am not pushing for the impeachment. Utot nyo. Unang-una, ayoko munang maniniwala sa statement ng Malacanang patungkol dyan sa impeachment. Kasi itong si Bongbong Marcos, iba kasi ang mga sinasabi sa kanyang tunay na mga ginagawa. Oo, mahirap yan. Sabi niya noon, hindi niya papapasukin yung ICC. Pero asa na ang ating Pangulong Duterte, di ba? Yung Pangulo nyo ngayon, pagsabihan nyo, isang tapik-tapikin nyo rin. Tama pa ba yung ginagawa niya? Nasa ICC na, wala naman tayong jurisdiction. Tapos ang dami pang kesyo palipaliwanag ng kunwaring matatalinong mga talingaga para masabi lang kaya napunta siya doon dahil sa matatalinong paliwanag. Hindi, napakalinaw po, wala na tayong jurisdiction. Tapos, di ba? Tapos anong ginawa nyo? Alam nyo, kahit ano pang gawin ninyo, lalakas pa rin lalo ang mga Duterte. Diyan kayo na-checkmate. Malapit na yan. Okay, yan ang una. Pangalawa, kung totoo na wala na siyang gana na sa issue ng impeachment ni VP Sara, it is posible. Okay? Bakit ko bang nasabing posible? Kasi alam niya na ang taong bayan ayaw sa kanya. Pinagbabasihan kasi nila. Ito ha, analysis ko ito ha. Ngayon, kung ayaw na sa presidente ng impeachment, dapat yung mga supporters niya, dapat wag nang babanatan si VP Sara. Diba? Ayaw na pala ng inyong Pangulo. Ay, ating Pangulo pala, sorry. Ayaw na pala ng ating Pangulo, dapat suportahan nyo. Diba? Ay, hindi. Kailangan ipaliwanag niya yung confidential fund. Pinaliwanag na ngayon, dami ng paliwanag, ayaw nang ilabas ng mga bias media. Sa tingin ko, na-realize nila itong resulta, itong resulta ng midterm election. Ito. Ituloy man nila, i-cancel man nila o hindi, makakalusot si VP Sara dyan kasi wala silang matitibay na ebidensya. At kapag nangyari yon at nakaalis si VP Sara o na-survive nila yung... Sakit mata kong aray. Kung masurvive nila yan, hindi ako naniniwalang thank you-han lang. O patawad-tawad, sorry. Gagawa ng paraan to para mga ibabaw ang kabutihan. Papakita ko sa inyo ha. Bakit ayaw na ni Bongbong Marcos? Bakit ayaw na ni Bongbong Marcos ang impeachment? Tingnan nyo. Ang mga nakapasok sa senatorial race. Kung pagbabasihan nyo dito sa mga pangalan na nakapasok dito sa senatorial race ngayon, tagilid sila dyan. Wala, matatalo sila. Hindi lamang na lamang ang mga Duterte po dyan. mai-impeach si VP Sara. Okay? Hindi po mai-impeach. Tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti. I-analyze nyo mabuti itong mga pangalan na ito. Ha? Pag kami nalas-malas pa yan ang magiging Senate President, si Bongo o kaya si Marcoleta, ay, lagot sila dyan, no? Sino-sino lang ang boboto na ipa-impeach si VP Sara? Sino-sino lang? Tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti. Kaya no? Kaya ikaw, Bongbong Marcos, ayaw mo nang pag-usapan ng impeachment. Kasi talo kasi na talaga. Alam mo, bihado ka ngayon. Correct. Talo yung mga senador mo. Pero itong PDP laban, itong kay Duterte, itong Duterte, kahit talo yung mga Duterte, pero tingnan nyo sino yung mga nakapasok. Tama. Tingnan nyo. Una, si Bongo, sa tingin ninyo, of course, very obvious. Ayaw ito sa impeachment. Bam Aquino. Ito itong si Bam Aquino, nagdududa pa ako dito na he will go for impeachment ni VP Sara. Nagdududa pa ako. Pero meron ring chance na itong si Bam Aquino na ayaw sa impeachment. Why? Kasi parang may naano rin ako yung balita no, na mas unahin yung yung taong bayan, yung mga pangangailangan ng taong bayan kaysa diyan sa mga bangayan-bangayan. May sinabi rin kasi si Bam Aquino ng ganyan At pag nagtuloy-tuloy si Bam Aquino na pag ganyan lang siya, ayaw niyang babanatan ng Duterte, hindi natin dapat buli-bulihin yung mga ganyang tao. Kung si Bam Aquino, ang gusto niya, mapabuti ang ating bansa, okay tayo dyan, di ba? Nanalo siya dyan. Yung libreng, nanalo ito sa libreng college, di ba? Kung matatandaan natin.
Oh. Malaki rin ang pasasalamat nitong si Bam Aquino kasi inaprubahan. Hindi po vinito ni Tatay Digong yung libreng college na paaral. Kasi pag makakabuti, alam mo naman ang Duterte, kapag okay naman yung gusto mo, sabi niya nga ni Pangulong Duterte, pag maganda yung hangarin mo, kokopyahin ko pa yan, susuportahan ko pa yan, pero pag masama, wag tayo dyan. Diba? So, meron pang kung iboto man ni Bam Aquino na i-impeach si BP Sara, I will understand. Okay? Pero, namumuliti ka lang talaga si Bam Aquino. Pero kung hindi niya i-impeach si BP Sara, sasaludo ako kay Bam Aquino. Yes. Na naa-appreciate na si Tatay yan. Digong. Bato de la Rosa, of course, kaalyado ni Tatay Digong. He is not for impeachment. Erwin Tulfo, I know for sure. Ako this is my opinion. Kahit itong si Erwin Tulfo, kaalyado ito ng ni Bongbong Marcos. Di ba nakadikit yan kay Romualdez? Ako parang medyo tagilid ako dyan. Magtataka ka, bakit doon sa Kongreso hindi siya bumoto na ipa-impeach si BP Sara? Di ba? Malalim ito. May mga dahilan si Erwin Tulfo kaya Bongbong Marcos. Ito yung posibleng tatrahidor si Erwin Tulfo dito ni Bongbong Marcos. Okay? Maganda. Sasabihin niya Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan. Ito lang ang sure ako na gustong ma-impeach si BP Sara. Ako totoo. Teka muna Sana lang hindi, no? Kasi ako, total nung eleksyon, di naman siya bumanat-banat Diba? Tamang lang siya, higop-higop sabaw. Sana lang tigilan niya yung wag siyang magsisimula ng atake para laging patas. Sana matuto na rin yung mga dilawan na magtrabaho na lang ng maayos para sa ating bansa. Kung alam nyo naman ang mga Duterte sa panahon ngayon, ang hangarin lang mapabuti ang ating bansa. Bitawan nyo na yung galit ninyo. Tama na. Magtrabaho na lang po kayo para sa ating bansa. Kasi kawawa yung mga Pilipino dahil administrasyon na to napapansin ko, puro na lang pagbanat sa Duterte. Yung Duterte naaabala. Kasi nakikita ko nagtatrabaho naman po si BP Sara Sa website niya, sa page niya, nakikita ko po nagtatrabaho siya. May bago na namang bukas na satellite, no? Yung Office of the Vice President. Para po pang tulong, malalapitan mo, pupunta ka doon sa opisina nila. Kita mo yung mga ganyan, di ba? Sayang kung aabalahin nyo si BP Sara. Gayon, tulad ngayon, di ba? May impeachment. Pero nagtatrabaho pa rin siya. Sana ganun din yung gobyerno habang kayo'y nakaupo dyan sa inyong mga posisyon, magtrabaho kayo. Yun lang para sa bayan, para sa bansa. Palike po ng ating video. Maraming salamat po.